ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Pronti ngayong araw ng Miyerkules, January 28, 2026. Sa ating headlines, bilang ng nasawi sa paglubog ng barko sa Basilan, sumampa na sa 24, 10 pa ang nawawala. Balitang Pronti! Senador Revilla, dating Senador Revilla, inihalo na sa 6 pang inmates sa New Quezon City Jail. Balitang Pronti! Alegasyon na nasa de facto martial law ang Pilipinas, tinabla ng Malacanang. Balitang Pronti! Pagtaas naman ng presyo ng petrolyo, hindi nakikitang magtutuloy-tuloy ayon sa DOE. Balitang Pronti! Napaulat na isang Pinoy ang napatay sa bakbakan sa Ukraine, inaalam na ng DFA. Balitang Pronti! Mga residente sa ilang barangay sa Kalamansig, Sultan Kudarat, lumikas dahil sa serye ng malalakas na lindol ngayong magdamag. Balitang Pronti! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 24 ang bilang ng nasawi habang 10 katao pa ang nawawala sa paglubog ng MV Tricia Kirsten sa Basilan. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavana, kabilang sa mga nawawala pa rin ang mismong kapitan ng barko, 8 tripulante at isang Coast Guard Marshal. Nasa 316 na sakay ng barko ang nailigtas, habang inaasahang nakarating na sa Basilan ang 6 na ipinadalang technical divers na tutulong sa search and rescue operations, habang 10 karagdagan pa ang darating naman ngayong araw. Patuloy naman ang iniimbestigahan ang sanhi ng paglubog ng barko, habang sinisilip na din kung may mga pasaherong sakay ng barko ngunit hindi nakasulat sa manifesto. Balitang Pronti! Idineklara na ng Department of Transportation na grounded ang buong passenger fleet ng Alyosan Shipping Lines na may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten sa Basilan. Inanunsyo ito mismo ni Acting Secretary ng DOTR na si Giovanni Lopez matapos ang kanyang pagbisita sa Zamboanga City. Ayon kay Lopez, sinatasan na niya ang Philippine Coast Guard at ang Maritime Industry Authority o Marina na magsagawa ng safety audit at masusing inspeksyon sa lahat ng passenger vessel ng kumpanya. Sabi naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavana, magpapadala sila ng technical wreck divers upang siyasatin ng wreckage ng Tricia Kirsten na nasa 76 na metro ang lalim. Gagamit din ng remotely operated vehicle upang hanapin ang 10 nawawala pa, kabilang ang kapitan ng barko. Babala ni Lopez, tuluyang kakansilahin o pahahabain ang suspensyon ng prangkisa ng Alyosan kung mapatutunayang may mga paglabag ang naturang kumpanya. Balitang Pronti! Samantala, dumako muna tayo, balita mula sa Pangasinan. Yun daw hong tulak ng illegal na droga sa San Fabian, arestado sa isang buy-bust operation. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo.
Inaaresto ng mga otoridad ang isang 38 anyos na lalaki na residente ng San Fabian matapos mahulihan ang hinihinalang shabu sa sinagawang bypass operation ng PNP katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Sa ulat ni San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Danilo Perez, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 7 ng gabi sa Barangay Angyo, kung saan isang nagkunyaring buyer na binenta ng suspect na isang plastic sachet na naglalaman hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.75 grams at may street drug price na 11,900 pesos kapalit ng marked money, kaya agad itong inaresto. Nabawi sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ka ng suspect na nasa kustudiya ng San Fabian Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aris 38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa nating mga balita, inilipat na sa regular na selda sa New Quezon City Jail sa Barangay Payata si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kahapon. Yan ay matapos ang 1 linggo niyang medical quarantine. Isinama na si Revilla sa 6 na iba pang bilanggo na walang kaugnayan sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ang kanyang co-accused sa kasong malversation at graft na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza ay nasa magkakahiwalay na rin na selda sa loob pa rin ng pasilidad. Ang dalawa pa niyang co-accused na sina Emelita Huata at Cristina Pineda ay nakakulong naman sa female dormitory sa Quezon City Jail sa Camp Karingal. Kasalukuyang nasa 48 metro na laki ng selda si Revilla na maaaring maglaman ng hanggang 10 inmates. May 5 double deck, 2 electric fan at may common lavatory o CR at wash area. Tulad noong quarantine, mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone at iba pang gadgets. May 100 pisong budget kada araw ang bawat detainee para sa kanilang pagkain. Ngunit pinapayagan ng mga kamag-anak na magdala ng lutong pagkain tuwing visitor hours o visiting hours. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, mahigpit ang pagbabantay dahil high profile ang kaso at kailangan na matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga nasa kustudiya ng ahensya. Balitang Promdi. Spotted naman sa Albay ang 2 luxury vehicles na iniuugnay kay dating Congressman at Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Highway Patrol Group, 2 linggo nang nakalipas ng mamataan sa Region 5, ang partikular na sa bayan ng Albay o lalawigan ng Albay, ang isang Toyota Fortuner at isang Cadillac na konektado kay Co. Sa kabuuan, 24 na luxury vehicles ang iniimbestigahan ng mga otoridad na may kaugnayan kay Co, kung saan 8 pa rito ang patuloy na hinahanap ng HPG. Una nang naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Co at sa iba pa kabilang ng ilang DPWH officials at mga opisyal ng SunWest Corporation kaugnay ng mga manumalyang flood control project. Balitang Promdi. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Sundan natin ng report mula kay Danny Kumilang. Balita mula sa Central Luzon, 3 high-value individuals na sa kote sa buy-bust operation. Higit 400,000 pisong halaga ng shabu na samsama. Ibalita mo yan na Rage 37, Danny Kumilang. Matagumpay na nasa kote sa ikinasang drug bypass operation ng Limay Municipal Police Station ang 3 itinuturing na high-value individual sa barangay Lamaw, Limay, Bataan. Sa naturang ikinasang matagumpay na operasyon, nasamsam sa mga nadakip na high-value individual ayon kay Limay Chief of Police Police Major Jamie Alberdesen, ang kabuang 67.39 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halagang 458,000 pesos. Ang isa sa mga nadakip na babae ay dati nang naaresto at kalalaya lamang
lamang sa kalintulad ding kaso sa droga. Dinala ang mga naaresto suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa impilan ng 5 MPS para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Pinagtibay naman ng 5 Municipal Police Station ang kanilang patuloy na dedikasyon sa pagsugpo sa illegal na droga sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na intelligence drive in operation upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Ang mga nadakip ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, pinadalhan naman ng Department of Justice ng subpoena sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng mga reklamong plunder sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Kinumpirma ng DOJ na inilabas ang mga subpoena noong Enero 23. Kasunod po ng reklamong inihain ng National Bureau of Investigation laban sa tatlo. Saklaw ng mga reklamo ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder, direct bribery, pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng gobyerno at corruption of public officers. Pinahaharap ang mga respondent sa preliminary investigation ng DOJ na itinakda naman sa February 2 at February 12. Balitang Promdi. Handa na ang National Capital Region Police Office sa panibagong anti-corruption rally na kasado sa February 25. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, mayroon na silang nakalatag na security measures. Magde-deploy anya ang hanay ng nasa 13,000 hanggang sa 14,000 pulis sa mga tukoy na rally site para masiguro ang payapa at maayos na demonstrasyon. Dagdag pa ni Aberin, nakadepende naman sa kanilang intelligence information kung muling maghaharang ng mga container vans at barbed wire sa Mendiola kung sakaling aabot doon ang demonstrasyon. Balitang Promdi. Samantala, standby lang Rex Cantong. Pinayuhan naman ay Senate President Pro Tempore Fanfilo Lacson ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maghanda sa posibilidad na bumaba ang bilang ng mga kontratistang sasali sa mga government bidding ngayong taon. Kasunod dito ng mga reformang ipinatutupad upang sugpuin ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Lacson, dapat ay asahan na ng DPWH ang mga kontratistang maaaring umatras dahil sa pagbaba ng presyo ng mga construction materials na ginagamit sa pagbuo ng cost estimate ng mga proyekto. Noong huling bahagi po ng nakaraang taon, nilagdaan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kautusan para sa agarang paggamit ng mas mababang presyo ng mga materyales sa lahat ng infrastructure projects ng ahensya. Tinawag ni Dizon na pinakamalaking reforma na kanyang ipinatupad. Ito pong hakbang na ito mula nang siya ay maupo sa DPWH. Bumaba umano ng hanggang 50% ang halaga ng ilang construction materials, alinsunod na rin sa direktang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balitang Promdi. Alas 3:21 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya sa Negros Island. Mahigit 2 milyong pisong halaga po ng sigarilyo na kumpiska sa magkapatid sa lungsod daw po ng Bacolod. Ibalita mo yan na RH46 Rex Cantong. Umabot na sa 2,420,000 pesos na halaga ng na-confiscang smuggled cigarettes sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Negros Occidental sa loob ng isang subdivision sa Barangay Estefania, lungsod ng Bacolod. Ayon kay CIDG Negros Occidental spokesperson, Police Captain Paul Posada, ang mga suspect kinilala na sina Prince
Pabuaya, 38 anyos at Marvin Pabuaya, 32 anyos, tag-ingat ng nasabing smuggled na mga sigarilyo. Dagdag pa ni Posada, nakatanggap ito ng impormasyon na ang kanilang ahensya hinggil sa operasyon na illegal na sigarilyo na harap sa kasong pagbayular ng Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Act at Republic Act 8424 o Tax Reform Act of 1997. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, oras natin alas 3:23 na po ng umaga. Hinamo naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si dating Senador Antonio Trillanes IV na magpakita muna ng ebidensya o patunay na may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Tugon ito ni Remulla sa pahayag ni Trillanes na dapat ay bawasan ng kalihim ang kanyang media interviews at ituon ang pansin sa pagtugis sa mga wanted na individual. Ayon kay Remulla, hindi niya maunawaan kung bakit hinihikayat silang hanapin si De La Rosa gayong wala namang umiiral na warrant of arrest. Anya, alam nilang nasa Davao si De La Rosa, ngunit kung walang mandato ko para siya ay arestuhin na magmumula sa Korte Suprema o sa Korte, ay wala umanong dahilan upang siya ay arestuhin o hanapin. Dagdag pa ni Remulla, kapag napatunayan ni Trillanes na may warrant na inilabas ang ICC o International Criminal Court laban sa senador, ay siya mismo ang pupunta sa Davao upang arestuhin si De La Rosa. Batay sa impormasyong natatanggap ng DILG, si De La Rosa ay nasa Davao at nananatili sa piling ng mga pinagkakatiwalaang kaalyado kasama na po ang kanyang pamilya. Hamon pa ni Remulla, kung nais talaga ni Trillanes na makulong si De La Rosa, ay maaari umano itong magsagawa ng citizens arrest. Balitang Promdi. Ipinauubaya naman ng liderato ng Senado sa Senate Committee on Ethics ang kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng matagal na pagliban sa trabaho. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, magdedepende sila sa magiging rekomendasyon ng Ethics Committee matapos na ipahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na maghahain siya ng reklamo sa Marso, ang ika-6 na buwan ng hindi pagpasok ni De La Rosa sa trabaho. Aminado po si Lacson na kabilang sa mga napag-usapan ay ang suspensyon ng sweldo ng senador na pag-aaralan ng liderato ng Senado kapag lumabas na ang rekomendasyon ng komite. Pero gate ni Lacson, mag-i-inhibit siya sa anumang rekomendasyon na magpataw ng parusa kay De La Rosa dahil nasa kahalintulad din umano siyang sitwasyon, mahigit 15 taon na ang nakalipas. Balitang Promdi. Alas 3:25 ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin si Jocelyn Maque sa Western Visayas. 2 high-value individual arestado naman sa drug buy-bust operation sa Haro, Iloilo. Halos 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska. Go ahead, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Arestadong 2 high-value individual drug personalities matapos makuhanan ang halos 1 million na halaga ng suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Barangay San Isidro, Haro. Na-recover sa mga subject na sina alias Bert at alias Cap ang 10 sachet ng illegal drugs na may bigat na 140 grams at buy-bust money na 8,000 pesos. Iniimbestigahan ng City Drug Enforcement Unit kung sino ang source ng illegal drugs ng mga subject na haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga arestado. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi.
Samantala, limitado pa rin ang mga private meeting at mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang kahapon. Ito po'y kahit na tiniyak naman ng Malacanang na nasa maayos ng kalagayan ng Pangulo matapos na isugod sa ospital noong 1 linggo. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pinayuhan na ng mga doktor ang Pangulo na maghinay-hinay muna sa kanyang mga gawain matapos siyang dalhin sa St. Luke's Medical Center. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office, kinabukasan ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na ang kanyang karamdaman ay naramdamang discomfort ay dulot po ng diverticulitis o pamamaga ng malaking bituka. Tiniyak din ng Malacanang na hindi naman ito life-threatening at pabirong sinabi po sa kanyang mga kritiko ni Pangulong Marcos na huwag maging masyadong excited. Balitang Prompty. Tablado naman sa Malacanang ang alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na umano'y nasa ilalim na ng de facto martial law ang Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lahat ng maling opinyon ay karapat-dapat pang sagutin ng palasyo. Ito po'y kasunod ng paglabas ng video ni Leviste kung saan sinabi nito na ang mga naglalantad ng korupsyon ang siyang tinatarget ng administrasyon na makasuhan. Sabi pa ni Castro na nanatiling bukas ang pamahalaan sa kritisismo at patuloy pa rin umanong mga may individual na hayagang bumabatikos at nagbibigay ng akusasyon laban sa Pangulo. Sa kabilaan niya ng mga natatanggap na kritisismo, hindi nagsasampa ng kaso ang presidente laban sa kanyang mga kritiko. Binigyan din ng palasyo na kung meron mang nakakasuhan ay dahil po ito sa kanilang pananalita o kilos at ito ay dahil po sa malinaw na paglabag sa umiiral na batas. Alas 3:29 na po ng umaga. Puntahan natin si Jimmy sa Eastern Visayas. Sa intelligence gathering at surveillance operations, mas pinahusay pa ng PNP, Camp Ruperto Cangleon sa Palo, Leyte. Ibalita mo yan. RH32 Jimmy Angay-Angay. Mas pinahusay pa ng PNP Camp Ruperto Cangleon ang intelligence gathering at surveillance operations sa Eastern Visayas upang maagap na matukoy ang mga grupong sangkot sa kriminalidad, insurgency at illegal na droga. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Sa mamagitan ng maingat na pangangalap at pagsusuri ng impormasyon, mas magiging epektibo ang pagpatupad ng batas. Nagbibigay ito ng malagang batayan para maagap at tamang police response. Sa kasalukuyan, sinisiguro ng kapulisan sa Eastern Visayas na mabilis na makakagresponde mga kapulisan sa mga nangailangan ng police assistance. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Kinastigo naman ng Senado ang pinuno ng Food and Drug Administration. Yan po ay dahil sa kabiguan ni FDA Director General Paulo Teston na resolbahin ang bentahan online ng mga counterfeit at hindi rehistradong gamot. Sa pagdinig ng Committee on Health and Demography, sinabi po ni Senador Raffy Tulfo na nakabili ng gamot ang kanyang team sa isang kilalang online shopping app. Kahit ang produkto ay hindi maaaring mabili sa butika ng walang reseta o doctor's prescription. Bukod sa online shopping app, tinukoy din ni Tulfo ang bentahan ng gamot sa TikTok at iba pang online platform. Dahil sa kapalpakan at kapabayaan, diretsahan pong sinabi ng senador na may katwiran ng ARTA o Anti-Red Tape Authority na bansagang inutil ang FDA. Balitang Prompty. Mariin naman na itinanggi ng Food and Drug Administration o ng FDA ang paratang na mas pinapuburan nito ang mga multinational pharmaceutical companies kaysa sa mga maliliit at lokal na kumpanya sa pag-aproba ng product renewal.
Sa pagdinig sa Senado, inakusahan ni Senador Raffy Tulfo ang FDA ng pagpapatagal sa renewal application ng small and medium enterprises habang mabilis naman na inaaprubahan ang mga produkto ng malalaking dayuhang kumpanya kapalit ng umano'y malalaking suhol. Giit ni Tulfo, may mga renewal application na walang pagbabago sa formulation, ngunit taon ang itinatagal na nakabinbin dahilan upang manaig sa merkado ang mga produkto ng multinational companies. Binabulaan na naman ito ni FDA Director General Samuel Zacateston at iginiit na profesional at patas ang kilos ng mga tauhan ng ahensya. Sinabi naman ni Senate Panel Chair Senadora Risa Hontiveros na titipunin ng komite ang mga reklamo kaugnay ng delayed application at alegasyon ng favoritism upang imbestigahan ang FDA. Balitang Prompty. Standby lang kay Jun Soter. Kinalma naman ng Department of Energy ang publiko ngayong sumipa na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Sabi po sa DZRH News ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, hindi niya nakikitang magpapatuloy pa ang oil price hike. Nasa 60 to 70% anya ng petroleum products sa bansa ay kinukonsumo ng transport sector. At nitong Martes ang ikatlong sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Magugunitang kahapon po ay 40 centavos ang itinaas ng kada litro ng gasolina, 80 centavos sa kada litro ng kerosene at 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. Pero sabi po ni Romero, itinutulak po ang taas presyo ng trade tension sa pagitan ng Amerika at European Union at ang pagtaas ng demand sa China. Balitang Prompty. Samantala sa oras na alas 3:34 na po ng umaga. Kumusta na ang ating mga kababayan dyan sa bahagi ho ng Sultan Kudarat? Kanina hong madaling araw, napilitan pong lumikas sa mga residente sa ilang barangay sa Kalamansig, Sultan Kudarat dahil sa sunod-sunod na malalakas na mga pagyanig na kanilang naranasan sa lugar. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang umalis sa kanilang mga tahanan ng mga residente sa barangay Santa Clara sa Kalamansig patungo po sa evacuation site. Sinundan po ito ng paglikas ng mga taga-barangay Nalilidan, partikular po sa mga malalapit sa coastal area. Batay sa monitoring ng PHIVOX, alas 10:47 kagabi nang maramdaman po ang magnitude 4.7 na lindol. Sinundan ito ng magnitude 4.8 na pagyanig alas 11:50 ng gabi. Habang magnitude 3.9 naman, 1:00 ng madaling araw kanina, magnitude 4.4 dakong 1:41 ng madaling araw at magnitude 4.7 dakong 1:44 naman ng madaling araw. Naka-alerto na rin ang local government unit sa mga sunod-sunod na pagyanig. Ingat ho Talagang hindi ka patutulugin kung ganyan sunod-sunod po ang pag-uga ng lupa sa inyong lugar. Magugunitang nung nakalipas hong linggo, mismong ang mayor na ho at mga opisyales ng Sultan Kudarat nagsuspende na rin ng klase, pati trabaho dahil ho sa takot sa sunod-sunod na mga pagyanig dyan sa Sultan Kudarat. Ang sabi pa ng PHIVOX, nung nakalipas na linggo, umaabot sa pinakahuling update kong na aalala ay nasa 700 na mga aftershock ang naramdaman noong na-monitor nila noong nakalipas na linggo. Ngayon kaya pang ilang aftershocks na yan at ang lalakas umaabot 4.8 magnitude. Balitang Prompty. Alas 3:36 ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula naman sa Davao. 23 vintage Japanese bomb mula World War II na recover sa Buhangin, Davao City. Jun Soter ng Action Radio Davao sa detalye.
na-recover ng Explosive Ordnance Disposal Battalion ng Support Command Philippine Army ang 23 unexploded explosive ordnance na pinaniwala ang ginamit noong World War II sa Purok, Balite, Barangay Buhangin, Davao City noong nakarang araw. Ayon sa EOD, ang mga na-recover na pampasabog ay tinukoy bilang Type 99 number 3 Mark III bombs na umanay pagmamayari ng Japanese Navy. Ang bawat bomba ay may tinatayang bigat na 32 kilos, bagamat matagal na nakabaon at tinuturing na vintage o luma na nanatiling delikado ang mga naturang bomba, lalo na't malapit ang lokasyon nito sa mga kabahayan ng residente. Agad na nagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad at maiwasan ang anumang posibleng aksidente. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng militar at lokal na pamahalaan para sa ligtas na disposisyon ng manasabing pampasabog. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, nais naman na ipadeklara ni Senate President Tito Soto na persona non grata ang Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. Yan po'y matapos na idamay ni Gu ang Senado at banata ng ilang mga senador sa isyu ng West Philippine Sea. Kaugnay po ito ng mariing pagkondena ng 15 senador sa pakikialam po ng Chinese Embassy sa internal affairs ng Pilipinas. Ipinakita ni Senador Risa Hontiveros ang pinakahuling post ni Wei na bumabati ko sa mga senador at ipinost pa ang kanilang mga mukha. Sa panig naman ni Senador Ping Lacson, walang kapangyarihan ang Senado na magdeklara ng persona non grata at tanging ang Pangulo lamang ng bansa ang maaaring gumawa nito. Dahil dito ay sinabi po ni Soto na irerekomenda niya ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balitang Prompty. Batid naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga ulat na may foreign interference sa pagkalat po ng mga naratibong pro-China sa Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita po ng AFP sa West Philippine Sea, sinisilip na nila ang report na may nagpapaingay ng Chinese propaganda hinggil sa inaagaw na teritoryo, bagay na batid na rin ng Malacanang. Isa umano rito ang paglipanan ng mga posisyon po ng China sa local Chinese language media, maging ang pag-echo ng mga opisyal sa kwento ng Beijing. Samantala, tumanggi naman na sumagot si Trinidad nang tanungin kung kasama ba sa kanyang tinutukoy ang mga senador na hindi lumagda sa resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy. Makailan lang, naging mainit po ang palitan ng pahayag ng ilang opisyal ng bansa at ng Chinese officials kung saan ay nagbabala pa ang Chinese Foreign Ministry sa mga unipormadong Pinoy na maaari nilang pagbayaran ang mga banat. Balitang Prompty. Patuloy naman ang pagbeberipika ng sandatahang lakas sa ulat ng Ukraine Defense Authorities na may napatay na Pilipino sa hanay po ng Russian Armed Forces. Ayon po kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hindi pa nila na makumpirma ang ulat sa ngayon dahil nakikipag-ugnayan pa sila sa kaukulang ahensya ng gobyerno. Hanggang sa ngayon ay inaalam pa rin ng Department of Foreign Affairs kung may katotohanan ng ulat batay sa mga news item ng Kyiv na may isang Filipino citizen na ang pangalan po ay John Patrick, nakasama umano sa tropang Rusong napaslang sa engkwentro sa Donetsk region. May na-recover umano na datos na naiwan nitong gadget kung saan ay lumilitaw na 1 linggo lang ang kanyang dinaanang training bago isabak sa frontline na kung tawagin ay meat assault. Balitang Prompty. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pinoy na namatay sa snowstorm sa Estados Unidos. Lumabas sa international news na mayroon ng 29 na nasawi sa bagsik ng snowstorm na nakaapekto sa 22 estado ng Amerika. Ayon po sa DFA, wala silang natatanggap na report na may namatay na Pinoy sa snowstorm na may pangalan palang Fern. Kabilang po sa mga naapektuhan ng snowstorm Fern sa Amerika ay ang Texas, Oklahoma, sa Southern Plains,
Arkansas, Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire at Maine sa Midwest at Northeast. Gayon din ang Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi at ang South Carolina, gayon din ang Virginia, West Virginia at Washington DC sa Mid-Atlantic. Pinambalos po ng snowstorm ang naturang mga lugar na nakapagpabagsak ng power supply sa libo-libong kabahayan. Natabunan po ng makapal na snow at yelo ang mga kalsada at maraming commercial flights ang hindi makalipad. Pinayuhan po ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa New York, Washington, New York at Chicago ang mga Pinoy sa Amerika na tawagan ng Emergency Hotline 911 at local authorities para sa live emergencies sa epekto ng snowstorm Fern. Balitang Prompty. Nakaalerto ang ilang mga paliparan at health officials sa Asia bunsod naman ng bagong deadly virus mula sa bansang India. Nagpatupad po ng COVID-era restriction ang ilang paliparan para matiyak na hindi makapapasok ang nakamamatay na Nipah virus na dala po ng paniki na kayang maka-infect ng mga baboy at tao. Kaugnay nito ay nakapagtala na ng 5 kaso ng Nipah virus sa West Bengal region sa India. Ayon po sa World Health Organization, ang deadly virus na wala pang natuklasang gamot ay maaaring kumalat sa tao at mayroong fatality rate na mula 40 hanggang 75% at may komplikasyon na tulad ng respiratory failure at brain swelling. Nasa 100 katao na ang nakakwarantin sa West Bengal, India matapos po na matukoy ang virus sa isang ospital at kabilang sa nagpositibo ay doktor, nurse at staff member. Bukod sa India, nagpatupad na rin po ng mahigpit na health screening sa major airports ang Thailand para sa mga pasahero na mula sa West Bengal. Samantala, alertado na rin ang mga paliparan sa Nepal at Taiwan para matiyak na hindi makakapasok ang naturang virus sa kanilang teritoryo. Balitang Prompty. Patay naman ang isang 27 anyos na babae matapos na pagsasaksakin ng sariling asawa sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 23C sa Davao City. Kinilala po ang biktima na si Reggie, habang ang suspect ay ang kanyang mister na si Yusuf, isang tricycle driver. Batay sa pulisya, selos ang motibo po ng krimen matapos umanong madiskubre ang suspect o ng suspect sa Facebook Messenger na may ibang karelasyon ng kanyang asawa. Pinagsasaksak umano ang biktima habang natutulog na tinamaan sa leeg at katawan. Nagawa pang makalabas ng bahay ang biktima ngunit bumulagta dahil sa matinding pagdurugo at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nakarecover ng ang pulisya ng isang 26 cm hunting knife na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Naharap naman ang suspect sa kasong parricide habang nagpapatuloy ang investigasyon. Balitang Prompty. Ang atin pong oras, alas 3:45 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Prompty. Good morning! Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. At una sa lahat nais ko magpasalamat syempre sa ating mga listeners, sa ating mga viewer, at sa lahat po ng sumusuporta, hindi lang po sa Balitang Prompty, kundi maging sa lahat ng programa ng DZRH.
Uy, maraming salamat po sa inyong lahat ha. Muli pong itinanghal bilang number 1 station, bilang number 1 radio station sa ating bansa sa Kantara Media Survey, ang DZRH. Thank you po. Maraming salamat po. And bukod po dyan, nais ko rin naman na kumustahin yung ating mga kababayan dyan sa may Sultan Kudarat. Sana po okay pa kayong lahat at nakakatulog na yung mga hindi lumikas. Halimbawang nandun naman sa medyo safe na lugar. Sana hoy nakakatulog pa po kayo ng maayos o nakaidlip na kayo kahit papaano. Dahil po doon sa mga sunod-sunod na mga paglindol ng malalakas na naman simula kagabi hanggang kaninang madaling araw, dahilan po para meron na pong mga nasa coastal barangay ang lumikas dyan po sa may Sultan Kudarat. Patuloy pa rin. Akala ko last week lang Hanggang last week lang yung mga aftershock na nararamdaman pero hanggang ngayon pala tuloy-tuloy at malalakas. Kaya ingat ho lagi. And always remember ho yung huwag nyo hong babaliwalain yung laging training na ginagawa ho ng PHIVOLCS, ng NDRRMC, ng DILG at ng iba pa po nating mga emergency agencies. Yung mga concerned agencies po na nagtitrain sa atin sa tuwing may mga kalamidad, kapag may earthquake, duck, cover and hold, huwag magpapanik. Kung meron ho na mga konkretong mga anong tawag dito, lamesa, lamesa na pwede pong pagtaguan habang lumilindo, lalo na kung malakas, magtago ho kayo. Yan po ay para ho maiwasan na kapag may nabagsak halimbawa sa inyong bahay, halimbawa ang ceiling o kaya naman po ay ceiling o yung tinatawag na kisame, yan yung bombilya sa inyong bahay, kung may chandelier kayo, sosyal, tapos bumagsak halimbawa, ganun din yung mga cabinet halimbawang bumuwal, at least ho safe kayo kapag kayo ay nakakubli sa ilalim ho ng table. Basta't matibay ho yung table o kaya naman ho yung yung tawag dito, silya, kung kasya kayo halimbawa, o kaya naman ho ay yung kama, magkubli ho kayo. At pagkatapos ng malakas na lindol, ito ho ay pinapaalala ulit natin dahil po sunod-sunod na naman yung mga paglindol dyan sa may Sultan Kudarat. At hindi naman hindi natin pinapanalangin, pero hindi natin alam kung ano pa pwedeng mangyari sa mga pagdaan ng oras at araw at minuto. Hindi natin alam kung safe lagi tayo. Baka sa susunod, ang lugar naman natin ang yanigin, diba? At least nare-remind ho kayo ng dapat gawin. Pagkatapos ho, na mag-duck, cover and hold, at na matapos po ang pagyanig, kalmado ho kayong lumabas ng inyong bahay. Si tatay, i-check ang mga istruktura sa inyong bahay. Baka may mga crack. Yan ho, Kapag may crack, pumunta muna kayo sa evacuation center. Para ho, sakaling magkaroon ng aftershock ulit, at least at nakikita nyo na possible na magiba ang isang istruktura, at least ho, safe na kayo at wala na kayo dun sa loob kung saan man po kayo naroroon kapag nangyari ho ang malakas na paglindol. Medyo nire-remind natin ang lahat, kasi pagkatapos ng holidays, minsan dapat nare-refresh tayo sa mga ganyan. Well, anyway, hindi muna ako magbibigay ng any tips today. Kasi ilang araw na tayo nagbibigay ho ng mga tips. Medyo masakit din ang aking lalamunan. Kaya focus muna tayo sa pagbati at para ho ako ay makabawi din ho sa inyo, Raul Leido, isang magandang umaga sa iyo, sabi niya. Yes na yes, maganda po talaga ang DZRH. Lagi po ako nanonood at nakikinig sa TV, sa cellphone, sa umaga, sa hapon. Pagkagaling po sa maghapong pagtuturo sa school. Saan ka ba nagtuturo, Raul Leido? Habit ko na po ang manood at makinig sa mga programa po ng DZRH. Kaya naging bahagi na kayo ng aking buhay.
Maraming salamat, Raul Leido. Buboy Green Flower, magandang umaga. Kay Libay Verde Flor ng Talokgangan, Banate, Iloilo. Cheryl Joy Abelita Galsim, isang magandang umaga rin po. Celso Areglado Cosico, isang magandang umaga. Bentong, sabi niya, tip na lang sa lalabas ng weteng. Ikaw talaga, bawal yan. Pero kahit paglabasin nyo ho ako ng tip ng lalabas ng loto, hindi ko ho masasabi sa inyo yan. Kasi hindi ko rin alam. Di sana tinayaan ko na rin sa loto, di ba? Uy, congratulations do sa dalawang nanalo na maghahati do sa 284 million pesos. Pinaka nanalo nitong nakalipas na mga draw noong linggo. Nalimutan ko kung anong yun kategorya. Ano bang 640 yun? Sergio Trinidad, isang magandang umaga mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Lagi din po ako nakikinig sa inyong programa at sa mga programa ng DZRH. Maraming salamat. MM Ginto Oteripse, isang magandang umaga. Reynaldo Donoso, good morning. Meron din kay Chris Rack Sanchez ng Caloocan and kay Becky Tizuka. Ayan, si Ma'am Becky, lagi yan nakikinig sa atin. Kanina nasulyapan ko si Madam Reggie Padilla, ang aking teacher. Nakikinig din. Suki din natin yan si Madam Reggie Padilla. Anong oras ba kayo nagigising? Bakit napakaaga niyong gumising, ha? Ganon din, syempre, ay binabati ko isa pa sa mga avid listener din natin, si Mama Lori Kabuhat. Nakikinig din lagi sa atin yung nanay ng aking classmate way back elementary na si Maan. Kumusta na rin kayo, ha? Pagbati pa rin po na isang maganda umaga. Happy viewing, happy listening kay Arturo Opena ng Iloilo City. Good morning po sa inyo. Marahay na aga po kay Jerry Claudio Segovia dyan sa Daraga Albay. Nakikinig din. Pagbati pa rin po na isang magandang umaga kay Hernan Convocar. Good morning, Ma'am Kisses. Pag may lindol sa amin, buksan lang daw po. Buksan lang ang ilaw. Hindi kita naintindihan na Hernan Convocar. At titigil daw po ang lindol. Iba naman yan Pang Pebrero yan ha? Pang Pebrero yan, Hernan Convocar. Na-slow ako dun Tip para manalo sa... Ayoko naman mag-promote niyan, Bentong. Sige, sabihin na natin. Pag tip daw po para manalo sa loto, tumaya. Pag hindi po kayo tumaya, 100% talo po kayo. Totoo naman yan. Paano ka naman nanalo kung wala kang piniling number? Hindi ka bumili ng ticket. Diba? Jojo T, good morning. Ganun din kay Popstan ng Taiwan. Uy, kumusta na, Popstan? Ma'am, pakibati po ang mga senior sa Dulong Bayan. Kay Efren Lorenzo, magandang umaga. Kay Evan lang, Ma'am Evan lang, we're so blessed here in Vegas. Weather here is cool. Pero hindi hindi Ma'am Evan lang. Good morning sa iyo ha. Pero hindi katulad nung naranasan sa ibang mga state, no? Antindi. Snowstorm. Dami hong mga nasawi din. Ako gusto ko ng lamig. Gusto kong maka-experience ng snow. Pero ayoko naman ng ganyan. Grabe yun. Yung iba ay negative 12 to negative 18. Feels like negative 18. Yung iba ay negative 22. Grabing lamig ho nun. Isang magandang umaga rin po ang ating pagbati. Happy viewing, happy listening kay Lloyda Ibania Sacramento, kay Jaime Borromeo Brusola, Jerry Fajardo Barbosa. Ganun din po ang ating pagbati kay Noel Sikata. Pakibati po ang asawa ko. Anniversary namin ng asawa ko, 30 years. Good morning kay Ma'am Alma Sikata. Tama ba? Baka mamaya mali yung
pangalan na binabanggit ko, masira pa yung 30th anniversary ninyo. Noel Sikat, good morning sa iyo. Sa mga taga-barangay 177 North Caloocan, good morning and happy viewing din ho sa inyo. Ganon din po ang pagbati natin kay, kanina nabati ko na si Bentong, si June Oliveros, good morning. Pagising po sa umaga, DCRH na agad ang una kong binubuksan. Engelbert Orfano, magandang umaga. At ganon din po kay Malu Esperida, birthday niya ngayon. Tama ba? Nakahapon pa, naglalakad mula sa Bicol to Manila. Ingat. From Weng, Banghel. Bakit hindi sumakay? Bakit naglalakad lang? Layo-layo eh. Good morning din po pagbati natin kay Jojo T. At ganun din po kay, tama yan. Tama, Jojo T. Maraming salamat sa pagpapaalala. Magdala ng silbato, ng whistle para po sa inyong emergency. Hindi lang po yan pang mga may kalamidad, magagamit din po yan sakaling magkaroon ng pangyayari na hindi maganda sa inyo. Makakahingi ho agad kayo ng tulong kung kayo ho ay may silbato. Yun nga palang Tagalog nun, Tagalog nga ba yun? Silbato. Good morning, happy listening kay June Oliveros. Homer Robiato, sabi niya ay lagi din nakikinig sa Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Good morning, Barangay Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Si Homer Robiato, lagi daw pong nakikinig. Speaking of Bulacan, speaking of Angat, ay binabati rin ho natin ang mga opisyales ng Bulacan, si Mayor Reynante Joar Bautista, ang mga taga-sangguniang bayan po ng Angat. Ganon din po si Working Congressman Salvador Caador Plato ng 6th District na sumasako po dyan sa Angat, Bulacan. Abay, congratulations. Sa wakas ay nabasbasan na ho. At naisakatuparan na rin sa binabahaba ang ang pagtatayo po ng bagong munisipyo. Congratulations po doon sa bagong munisipyo po dyan sa Angat na inaugurate at saka binasbasan na ho nitong kahapo o kamakalawa, January 26, 2026. And doon sa ating mga hindi po nabatin ako, babawi ulit ako sa inyo bukas. Pero in the meantime, tayo po muna ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyo lahat na sumali sa ating discussions, sa mga pagbati pala. At sa ating balitaan, marami pong salamat sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kisses Hobson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Muli po, ito po ang Balitang Promdi. Oras po natin, alas 4 na po ng umaga. Good morning and happy Wednesday. Number sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una